Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa lahat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na daw with evidence mga kabibig. Nako, para yatang sinupalpal ni Cheese Escudero itong si Franz Castro. Kasi sa sobrang excited ni Franz Castro, na sobrang excited ng Makabayan Black na Arlen Brosa, si Sendenia, ni Raul Manuel, ay napatayo ito noong sinabi ni Tambaloslos na itra-transmit na nila ang impeachment case ni VP Sara. Nako, ang mga senador gumante sa mga kongresista. Hindi pa nila gagalawin ang impeachment case ni VP Sara. Wala pang sesyon ang Senado. May rason dyan si Cheese Escudero para yatang gumante ang mga senador sa mga kongresista. Sabi ng isang netizen, kasi naman kabibig, may 3 impeachment na. Dumaan na ng 1 buwan. Tapos hindi pa ito na-transmit, hindi pa ito natingnan. Ngayon kahapon, mga ilang oras lang, agad-agad pumirma at agad-agad transmit hapon na. So sino bang gusto na pag-usapan ang impeachment case ni VP sa Senado? Of course, kung ang mga kongresista ay hindi na magsisesyon, don't tell me ang mga senador lang magsisesyon. Para yatang kung ano ang ginawa ng Kongreso ay ibinigay nila agad sa mga senador. Bahala na ang mga senador kung magkabulilyaso man, kung ano ang mangyari, kung matuloy man ang impeachment or ma-impeach ba si VP Sara o hindi, kasalanan ng mga senador. Parang yun ang nakikita ng mga ilang netizen. Kaya bumanat si Cheese Escudero. Hindi makapagpigil si Cheese Escudero mga kabibig. Well, in fairness man, may point naman si Cheese Escudero sa kanyang statement. Di ba? Ito na. Parang bine-blame na ibang, parang sabi ng iba niya para yata ang Senado maging i-blame ito ng mga tao. So ito mga kabibig ha, ito yung statement ni Cheese Escudero na parang ramdam niya na ano ba to, pinaglalaroan ba kami? Or ito na kabibig. Mahigit 2 buwang inupuan, pinag-aralan, binasa, tiningnan ng Kamara yung mga impeachment complaint na nakabinbin. Mahigit 2 buwan, hindi finorward ng Secretary General ang impeachment complaint sa tanggapan ng Speaker para i-refer sa plenary at sa Committee on Justice. Correct. Magkatabi lamang naman ang kwarto tulad sa Senado ng Secretary General at ng Speaker, ang Secretary ng Senate at ng Senate President. Bakit naman kami bigla asa sasabihang gumalaw, umakto agad sa loob lamang ng ilang oras? Kung nagpa-banjing-banjing sila gawin ito, siguro wala naman silang basihan ngayon na madaliin kami, lalo na nasa huling araw na ng sesyon. Yan pinadala sa amin, halos mag-aalas 5 pa ng hapon. Mahigit yun na mga kabibig. Parang nagalit si Cheese Escudero. Anong akala niyo sa amin? Gagalaw kami agad-agad? Kung kayo nagpabanjing-banjing dyan, inexperience si Escudero. Magkatabi ang opisina ng Secretary General at ni Martin Romualdez, bakit hindi ginawa? Kasi may hinintay pa. May pinag-uusapan pa ang mga kongresista kung itutuloy ba natin or hindi. Sige, gawa na lang tayo ng 4th impeachment at una pang pumirma si Sandro Marcos, panghuli si Romualdez, di ba mga kabibig? O yun, parang naano si Cheese Escudero na ano kami? Utusan nyo? O na gusto nandyan na mga senador, galaw na kayo. Galawin nyo naman, grabe naman kayo, di ba mga ganun mga kabibig. So parang napaghalataan dito na medyo tumaas ang kilay ni Cheese. Di ba? So ano na, Franz Castro. Baka at si Franz Castro may hamon kay Cheese Escudero. Iba si Franz Castro. Hindi natatakot kay Cheese Escudero mga kabibig. Hinahamon niya si Cheese. Sabi niya to, kung gusto ay pwedeng gawin. Kung ayaw, maraming dahilan, maraming sinisi. Hala, Cheese, sinisisi daw. Hala ka, nagsisisi daw kayo, Cheese Escudero. Sabi ni Franz Castro, ito ang ni Franz Castro na parang nasisisi daw si Cheese, may sinisisi daw si Cheese Escudero. Ito na, go.
patawag mo na yung mga senador at mag-convene na kayo as impeachment trial court. No, wala sa panahon, wala yung time ano diyan, constraint na kung wag namang sabihin na sisihin pa kami, no, na ngayon lang namin ipinasa. Wala. So kung kagaya ng kasabihan, kung gusto ay pwedeng gawin, di ba? Kung ayaw, maraming dahilan at maraming sinisisi. So, hinahamon ko ngayon Wala si ka. Senate President Escudero na, come on, i-ano mo na, no? I-convene mo na yung Senado as impeachment trial court. Hala. Iba, parang nagmamando si Franz Escudero. Iba ang power ni Franz Escudero. Ba't ba nagmamadali ka, Castro? May lakad ka ba? Dami ng isang netizen. Diba? Ang impeachment pala ngayon parang pansit canton, instant na lang. Convicted communist congresswoman, hindi magtatagal, siya pala ang mukhang mag-impeach ng inosente. Kami daw, bakit di pa nakakulong itong convicted na kriminal na ito? Pag ordinary Pilipino, pag nahatulan, kulong agad. Kapal naman ang mukha ni Franz Castro. Oh, yun mga kabibig ha. Parang hinahamon ni Franz Castro si Cheese Escudero. O ano Cheese? Oh, galaw-galaw. Oh, galawin mo na ang baso, tapos na kami sa trabaho namin. O, ganun ha. Pero sabi ni Cheese, pang mga isang buwan dyan nakabinbin. Oh, bakit hindi nyo pinoporsige? Bakit hindi nyo pinopush ang si General dyan? Di ba mga kabibig? Ay, kawawa naman po ito si Cheese. Parang lahat na lang ay siya ang winambo ng sinisisi, mga kabibig. So, ano ang iyong reaction dito, mga kabibig? Na parang pinamadali ang impeachment ni VP Sara. Nako po. Nako mga kabibig. Ano ang iyong komento dito? Ay, nako. Ang dami mga tao ngayon na gusto talaga. Ano? Gusto talaga na ma-impeach si VP Sara. Kawawa naman si VP Sara. Wala namang ginawa nila, no? Walang ginawa si VP Sara sa kanila. Pero galit na galit sila. Ano kaya ang meron? Ito mga kabibig, may nakita akong video. Tingnan natin kung panoorin natin itong video na ito. Ha? Ito. O sige, buhat ni Inday Sara sa inyong ipa-impeach ni congressman nga namirma sa impeachment ni VP Inday Sara ba. Mautan na ko sa inyo. O sige, buhat ni Inday Sara sa inyong ipa-impeach ninyo. Anong ginawa ni VP Sara? Bakit nyo i-impeach mga kongresista? Di hantod karon bitaw, every time I see the news na looking at the names of the congressmen who signed the impeachment, kana murag kumbaga plebisito or voting nagpirma. Usay sala sa taos inyo. Anong kasalanan ni Sara sa'yo? Tubagara ko daw ko be. Sagutin mo Tubagara ko ako. daw ko diri ani nga kanang kun namoy mga representative diha, palo na lang og comment down below ba kanang usay sala ni Sara sa inyo. Galit talaga ang tao. 38 million ang nibutar sa iyaha, pila to 32 or 38 million, I'm not sure daw sa number. Nibutar sa iyaha pagka VP. Bagong Pilipinas, bagong muka. Hey! Unya karon ipa-impeach ninyo. Naunsa na mo? Naunsa mo? Kasi iba sa tao sa inyo. Palihog na ko glamdagi, ginaw ko sa ako mga pangutana karon. Pasaylo ako kung napagaw ko, no? Pero going back to my question, no? Usay sala sa tao sa inyo. Ano nagpirma-pirma mo og impeachment? Anong kasalanan ni VP Sara sa inyo? Bakit kayo pumirma sa impeachment? O yan ang mga tanong din maraming tao. Ano bang kasalanan ni VP Sara sa mga kongresistang ito? Sabi naman ni BBM, they're doing their constitutional mandate. Trabaho nila. Trabaho. Pero yung ibang hindi pumirma, so it means hindi na ginagawa ang kailang trabaho? Naku, mga kabibig. Grabe. Shocking talaga, mga kabibig, no? As in, sobrang shock lang. Sabi ni Bato de la Rosa ay, he is our Senate President. I am proud of him for telling the nation that the Senate is an institution can never be unduly pressured by anyone in performing its constitutional mandate.
In Visayan words, dili siya magpaitoy-itoy kang binsa-kinsa lang. Mabuhay ka, SP Cheese Escudero. Sabi yan ni Bato de la Rosa. Kasi nga, hinahamon siya. Minamanduhan siya ni Franz Castro na, tapos na kami. Cheese, galaw-galaw naman. So si Cheese, sabi ng Cheese Escudero, nag-isang buwan yan, impeachment sa table nyo. Hindi nyo ginalaw. Kasalanan ko ba nagpabunjing-bunjing kayo dyan? At ngayon, nandito na sa amin yung impeachment complaint, tapos gusto nyo pagalawin kami? Ano ba naman yan? Hindi kami utusan nyo. Yun mga kabibig. So nag-react si Bato de la Rosa sa statement at yung comment ni Cheese Escudero. Ito naman ang sabi ng mga netizen. Di pa rin dapat magkampante, ang daling magpanggap. Wala na akong tiwala kay Cheese Escudero, Bato de la Rosa. Sana nga tunay na may balls para ipaglaban ang sabay ng Pilipino. Sorry sir, pero permission to disagree. For sure, next session, palitan nila yan kasi di sumunod sa gusto ng mga boss niya. Kawawang Cheese, siya ang ginawang punching bag. Bakit di tuloy ang impeachment? Nagmamadali pa naman silang pumirma sa Congress. Paano na yung bayad nila? May bayad ba? Wala pa naman statement na nakita natin na may bayad, di ba mga kabibig? Pero meron ba mga kabibig? Ewan ko. Sabi nila meron daw. Pero ako naman, kung ako kongresista, hindi ako pipirma pag may bayad. Talagang make sure galing sa puso. Di ba mga kabibig? Yun ang dapat gawin ng mga kongresista. Yung pumirma ka because you understood kung ano ang rason bakit ka pumirma. Di ba? Yung hindi pumirma ka, it's because nadala ka lang sa mga istorya ng mga friends mo or na-convert ka sa mga friends mo, dapat talaga yung anuhan si Sara. O yung panindigan mo, ito, may isang revelasyon ang Duterte Youth Party List kung bakit ang dalit-dalit daw nilang pumirma. Meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po, lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso. Naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihira ang kaso mismo. Why do you think last session day before Congress adjourned, suddenly there are 215 congressmen who signed? Why? Because it is the adjournment of Congress in an election year. Ooh. So sinabi ko nga sa inyo, every adjournment day in Congress after a few months, pinapatawag talaga lahat sa Romualdez Hall para At ano ba nangyayari doon? Ba't palagay mo bumoto sila? Ang balita ko, merong mga pondo na nakalagay for later release. Ibig sabihin, it is a conditional release of funds. So, if you have been promised millions or hundreds of millions of funds and you do not commit yesterday, baka hindi ma-release yan kasi for later release yan, FLR yan. Diba ma'am? Ang masabi ko po sa inyo, totoo yung sinasabi ni Mayor Magalong na 777. Last year, we have been invited to the Bagong Pilipinas Servicio Fair. Okay. Ang sabi sa amin ng mga kapwa kongresista, if you attend, you will be given 777 or 21 million worth of funds in each attendance. Pero masabi namin dyan sa Duterte Youth Party List, we have not attended a single event kahit na ini-invite kami kasi nahihiya kami sa Pangulong Duterte at kay Vice President Sara Duterte na mamemera kami ng ganon. Okay. So yung sinasabi ni Mayor Magalong, narinig ko sa kanya kasi, totoo yun. So isa pang maliban sa 777 na yan, last day of session nga kahapon in an election year. So ang balita rin dyan, kasi napagkikwentuhan naman ng mga kapwa kongresista, meron mga pinapangako kahapon na for later release. Okay. So kailangan pag pumirma ka kahapon, panindigan mo yon kasi hindi rin i-release kahit na pirmahan mo. Ang masabi ko lang po, lastly, ang kakapal naman ng pagmumukha natin sa Kongreso, naghahabol naman tayo ng sobrang pondo at pera
na yung pinagkatiwalaan ng taong bayan katulad ni Sara Duterte na lahat kayo lumalapit para magpa-picture at mag-Duterte feast ng 6 na taon, kaya nyong pirmahan ng impeachment nang hindi pa nahihir ang kaso mismo? Yun, mga kabibig. May mga i-release pala. Conditional releasing. Totoo kaya itong sinabi ni Kadema na sa Duterte Youth Party List? Naku, comment down below kung ano yung reaction. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.